Ang oras sa buong Pilipinas, 7:06 na ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Good morning! Isang mapagbalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Kayo po ay nakikinig ngayon sa programang Oras na Zamba Sulta. Thank God it's Friday. Yung iba natatakot kapag Friday, pag 13, no? Ang petsa sa Friday. Pero tayo, pinagpapasalamat natin yan sa Panginoon. Kasi wala naman sa petsa kung kailan yung malas at hindi. 'Di ba? So good morning sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa radyo, sa Facebook. Ngayon nga po ay araw ng Biyernes, February 13, 2026 at ito po ang programang Oras na Zamba Sulta. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marayaw, malingkat, mahinaat, ahap, subo sa ating mga tagapakinig. No? Nagturong bihayaon ha 1116 DXAS, your community radio. At syempre, no, mapita sa ating mga kabarangay dyan sa Palembang, Sultan Kudarat, sa Upi, Maguindanao at salamat pagi sa Sabah, Malaysia, Apakabar. Oo, syempre, good morning, Sar. Kamusta ang ating umaga? Oo, Mhm. okay naman. Kulang sa tulog pero praise Kulang God. sa tulog, ha? Oo, medyo late na kami nag-rest eh. Kasi syempre nagre-review Mm. tayo, may mga piniprepare. Nag-banding din Mm. kami, syempre. Ano yan, usap-usap, kumusta ang Mm. trabaho, kumusta rin ako dito sa trabaho. Oo. Nagkakwentuhan kami kung anong mga nangyayari, no? Anong nangyari sa araw namin. Ikaw, kumusta naman ang iyong buhok? Hindi pala. Mm, mm. Kumusta Ayan. ka naman? Ayos lang naman, no. Ayun, no. Although kahapon medyo hindi tayo okay kasi parang Na-overdose? sobrahan sa Sa pag-spray? pag-spray sa ilong. No? Pero ayun, so far ngayon, I mean 8:30 tulog na ako kagabi. Oo. So fresh and complete 8:30 ating tulog ka na, pero gising ka ng ano? wala, nagtuloy-tuloy na rin 'yon. Oo. Nagtuloy-tuloy na rin yung tulog. Parang Buti nagulat naman. ka. Nagulat ka. Kala ko kasi Okay, mga 1 a.m. okay. gising ka na. Hindi. Okay ang ating banding ngayon, ha. Okay ang Oo. ating Mas okay, di ba? Ayan. So good. ilabas na yan sa ere. Malapit Pwede- na. pwede Isasuggest na nga naman. daw ni Kuya Meng eh. Ganun ba? Ang sabi niya, Sina? panay pakita sir man evaluate na di ustedes programa. Si Kuya. Tiyan ko sa Okay. masuggest ha. Mhm. Kaya abangan. Sige po. Samahan niyo Oo. po kami sa aming programang Oras na Zamba Sulta. Hanggang mamayang 8:30 po ito ng umaga para po yan sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. Kaya naman, sali kayo mga kabarangay, no, sa ating usapan. Kung kayo may mga tanong, komento o mensahe, mag-text sa ating text line sa 0916-296-6625 o kaya mag-comment sa ating Facebook page sa 1116 DXAS, your community radio. Yes, at gusto nating batiin ang Happy Hearts Day advance, no? Ang bawat isa sa atin. Bukas ay isang espesyal na araw po, no? At marami ang excited. Siyempre, celebrating love, no? Ng mag-asawa at ng magkasintahan. Diba? Mm. Meron siguro dito excited kasi first time nilang mag-celebrate as a couple. So, congratulations. At syempre, hopefully, lahat ng ating mga gagawin ay honoring God, no? As we celebrate itong love month na ito. At huwag kalimutan din yung pag-ibig na
pinakita, shinare ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi hindi naman tayo matututong umibig ng tapat kung hindi tayo naka-witness, nakaramdam ng totoong pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. So, Happy Valentine's po para sa ating lahat. Happy Hearts Day. Ayan, oras natin, alas 7:11 ng umaga, narito ang ating ulat panahon. Weather report. Apektado ng shear line ang silangang bahagi ng Southern Luzon, ang Northeast Monsoon o amihan naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon habang ang easterlies ay ang umiiral sa nalalabing bahagi ng bansa. Ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog dulot ng easterlies. Pinag-iingat ang lahat sa posibleng banta ng mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may malalakas na thunderstorms. Weather report. February 13, happy birthday kay Mitch. Ayan, si Mitch ay ang kaibigan ng aking kapatid. Happy birthday rin kay Sir Juniby mga Nohoy. Ayan, na-interview na natin dito si Sir Juniby sa ating program. And of course, belated happy birthday muli kay Hebrews. Oo, nag-appear dito ulit. At para bukas naman, February 14, ayan, araw ng mga puso. Happy birthday po kay Pastor Rosel Encinares, kay Jennifer Manuel, happy birthday. At para naman sa Sunday, ayan, February 15, happy birthday kay Dominic pala, kala ko G, Dominic Tabal. And kay Mami Febin, ayan, February 16, ayon dito sa Facebook, happy birthday, advance happy birthday, Mami sa Fe. Sunday 16, parang Monday ata ito. Monday, Yes, okay. advance happy birthday. Ayan, no. Sa akin naman dito, sir, no, happy birthday kay Kakasyan. Kakasyan at kay Kakasyan, pati kay Mary Claire Miralio. Ay, hello kay Claire. Oo, happy birthday, no. Alam ko sa Lunsuran. Ayan, shout out, hello, good morning. Happy birthday. Salita at tanong ngayon. Para sa ating salita ngayong umaga, muli po nating pag-uusapan ang word na love. Sa Filipino o Tagalog, pag-ibig. At Chavacano, amor. Sa Bisaya, gugma. Ilonggo, gugma. Lasa sa Tausug. Tanong po natin, paano natin pwedeng ipakita ang ating pag-ibig sa ibang tao kung hindi kayo magkapareho ng pananaw o opinyon sa buhay. Ephesians chapter 4 verse 2, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Magandang Balita Biblia version, kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matiyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Alam mo, Bino, sa mga nakalipas na buwan at kahit last year, talagang nasusubok ang ating unity dito sa Pilipinas. At minsan nakaka-penetrate na siya sa magkakaibigan, magkapamilya, at kahit minsan sa mag-asawa, no, nakakarinig na tayo ng debate dahil nga may iba't ibang opinion, may iba't ibang side tayo, o kaya may iba't iba tayong kinakampihan. So lalo na pag mga controversial, no, yung mga topic like politics,
'Di ba? Mhm. Oo, isa sa pula, isa sa green. 'Pag yan na talaga ang magkasalpukan, may narinig ako kahit mag-asawa talagang ibi-blame, "Bakit mo kasi siya binoto?" So Mhm. nagkakaiba-iba ang ating opinyon. Pero ano nga ba ang sabi ng Panginoon kapag may iba't ibang opinyon tayo sa ibang tao? Ano ang sabi ng kanyang salita? Be completely humble. Kailangan natin maging humble, mapagkumbaba, maging mahinahon at matiyaga. Bakit? Dahil kapag lagi natin ipoprove na tayo ang mali at tayo ang tama, siya ang mali, what do you think will happen sa ating relationship sa taong iyan? At minsan ang masakit pa bin, hindi lang natin gusto i-point out na tama tayo. Minsan gusto din talaga natin i-tear down yung taong iyan na may personal na tayo. 'Di ba? Yung talagang i-penetrate na natin na siya na mismo ang mapahiya. Kaya nga 'no, yun yung, sa experiencer 'no, lagi lagi nating, at the back of our mind dapat nandun yung thinking na maka-build tayo ng relationship, Mm. 'di ba? Yung relationship talaga kasi yung tama at mali kasi especially pagdating sa pananaw, hindi talaga tayo 'no, kumbaga once in a blue moon talaga na masabi mong magkaka ano 'to, Conflict. magkakasundo tayo sa yung same, point of view 'no, bihira yung gano'n, pero dahil nga, ah, nangingibabaw yung sino siya sa'yo, hindi sa kung ano yung, Ano siya pananaw niya, sa'yo? 'di ba? Oo. Oo, ano siya sa'yo, hindi 'no, kung sino siya. Sino siya, ano yung relationship yung dalawa, yun yung kahit 'di ba, kahit sa mag-asawa, kahit nga magkapatid. Mm. 'Di ba? Oo, may mga pagkakaiba-iba. What more pa 'no? And even nga talaga eto sa sinasabi nga natin yung politics, yung, 'di ba, I think kahit nga tayo 'no, na magkasama tayo sa opisina 'no, pa pa Oo. pareho 'di ba, pareho yung nakikita nating mga nangyayari. Pero sa reaksyon 'di ba, ikaw ang reaksyon mo iba, ako iba din 'no. So parang Oo. na may gano'n talaga. Pero bakit tayo nananatili pa ring ano, magkasama or magkatrabaho? Kasi Nagtitiisan. kasi wala tayong choice Kasi 'no, sabi naman di saan kasi sabi dito sa magtiyaga. oo, 'di ba? 'Pag oo, at least, ngayon ko lang aaminin sa'yo 'no, pinagtitiyagaan lang talaga kita. Oo, kasi sa 'no, paano at saka nagpapakumbaba ako 'no, etong mahinahon sa Ano, alam mo, pina-practice pa. oo, umaahon lang talaga ako, umaahon lang 'no, para maiahon lang yung buhay araw-araw 'no. Pero yung pagiging mahinahon na Oh. sige sige lang, Oh, oo. pina-practice Hindi, pa joke na. lang. Pero hindi nga, 'di Oo, ba? Ang ganda ng Word of God today dahil tinuturuan tayo paano natin pa puwedeng ipakita ang ating pag-ibig sa ibang tao. Self-control, 'di ba? Kung may mm. self-control ka, matututo kang magpakumbaba. Okay, sige na lang kahit yun talaga ang punto niya, 'di ba? Hindi ka na lang talaga makikipag-argue kasi may mga issue talaga bin na hindi kayang i-solve. Mhm, Oo, hindi mm. mo talaga minsan talaga sa isip niya number 6 'yan, ikaw number 9 talaga 'yan, 'di ba? Para Mm. kaya kayong dalawa feeling niyo kayo talaga yung tama. At So saka hmm, oo, at saka may paniniwala kasi ako sir 'no, ako yung time will tell, hmm, 'no, time will tell, 'di ba? Kumbaga parang, totoo kung halimbawa yung pananaw niya yung totoo or yung tama is 'di ba, at least natuto ako. 'No, so ngayon kung yung pananaw ko naman yung nasa tama, at least darating yung time na matututunan niya, 'no, oo. 'di ba At yung least gano'n yung relationship niyo andun pa rin, ano man ang nandun pa maging rin oo, oo. ano man ang Hindi maging na opinyon niyo. Oo, hindi naman kailangan na doon mismo sa time na yon ay alam mo yun, magkaroon agad ng I-prove mo pruweba. na oo, Oo, na tama oo. ka. Totoo 'yan, I agree 'no, sa bagay na iyan. Kaya today po, ngayon 'no, na ating ipinagdiriwang ang, araw ng mga puso, paano natin, ipa-practice ito, 'di ba? Minsan mag-girlfriend, boyfriend pa lang kayo, talagang iba-iba na ang opinyon niyo sa buhay.
'di ba? Iba-iba na ang prinsipyo nyo. Syempre kailangan natin intindihin, iba-iba rin ang mga kinalakihan nyo, ang environment nyo. So, how will you meet halfway? 'Di ba? Para mas stay ang inyong relationship, maging honoring ang inyong relationship. Lalo na kung ikaw yung alam mo sa sarili mo na ikaw mas yung nakakakilala sa Panginoon. 'Di ba? Paano mo siya dadalhin sa Panginoon? Paano mo ipa-practice yung love ng Panginoon sa taong iyan? So, today, let us be reminded na relationship ang mas mahalaga kaysa sa anong bagay. At may mga pagkakataon nga talaga na hindi na ma-resolve, no, yung mga issues, mga controversies. Pero kung ang ating goal at ang alam natin na gusto ng Panginoon na tayo ay maging united sa taong ito, ang gusto ng Panginoon na hindi kayo magkasakitan, magkasiraan, di ba? It will really honor the Lord. Ayan, kaya naman po, no, muli ang ating tanong, paano mo pwedeng ipakita ang iyong pag-ibig sa iba kung halimbawa ay magkakaiba kayo ng pananaw o opinyon sa buhay? Mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti. Sa simpleng gawa, ang bawat isa sa atin ay pwedeng maging pag-asa. Bida po sa ating kwento ngayon ang Ray of Hope ng pets na si Raven Bonifacio, na isang animal rescuer sa Parañaque at tumutulong sa mga hayop na nangangailangan. Kamakailan, inasikaso niya si Faith, isang aso na may malaking tumor. Agad niyang dinala si Faith sa veterinaryo at tiniyak na makakakuha ito ng operasyon, kahit umabot nga sa 18,000 pesos ang gastos. Sa tulong naman ng supporters, nakalampas si Faith sa operasyon at unti-unti nang nagpapagaling. Ngunit hindi lang si Faith ang natulungan ni Raven. Sa Animal Rescue Center na itinatag ni Raven, maraming stray animals ang nakakakuha ng tahanan, medikal na pangangalaga at pangalawang pagkakataon sa buhay. Nagsasagawa rin siya ng spay at neuter programs para mabawasan ang pang-aabuso sa mga hayop. Patunay si Raven ng taong may pagpapahalaga sa mga hayop. Ipinakita niya ang malasakit at determinasyon ng isang tao ay kayang magbigay ng pag-asa hindi lamang sa kapwa, kundi pati sa mga alagang hayop na walang boses. Kaya po mga kaagapay, gaya ni Raven, maging inspirasyon tayo sa iba. Sa maliit man o malaking paraan, ang kabutihang ginagawa natin ay nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa lahat ng nasa paligid natin. Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin. Maitama ang mali. At para naman sa maitama ang mali, 2 security guard ang inaresto at inalis sa pwesto matapos mangbugbog ng 17 gulang na lalaki sa Pasig River Esplanade sa Maynila na nakunan pa sa viral video. Ayon sa investigasyon, hinabol ng 2 CQ ang binatilyo dahil umano pumasok siya sa lugar na pinagbabawal at nakasakay sa bisikleta. Ngunit imbes na tumawag ng pulis, sinuntok at sinipa nila ang binatilyo na nagdulot ng pisikal na pinsala at pagkaospital ng biktima. Dahil sa insidente, tiniyak ng Intramuros Administration at ni Manila Mayor Isko Moreno na zero tolerance sa karahasan at maling asal ang ipinapatupad sa mga security personnel. Posible ring patawan ng parusa ang security agency na kanilang pinagtatrabahuhan. Kahit ano pa ang sitwasyon, hindi tama ang karahasan. Sa halip, dapat laging piliin ang tamang proseso, tawag sa otoridad at pagpapakita ng profesionalismo. Ang pagiging mahinahon ay laging mas makakabuti kaysa sa aksyon na maaaring makasakit sa iba.
Ayan, kaya dapat Mahinahon, ha? maging Dapat mahinaon ulit. Kagaya mo, 'di ba? Dapat mahinahon ka lang. Alam mo, etong gamit kong mineral water, ito pa rin yung nung mm. Monday. Okay, okay. Nire-refill ko lang. Kaya Kita ko mahinahon reaction ako, mo eh. eh. Pero Good. hindi nga. Eto, Napapadalas yung pag-inom mo ng tubig. gamit Mm. gamit yung mineral water mo. Hindi, ito ang paalala po siya na kahit ikaw ang nakahuli doon sa lumabag sa batas, o ikaw ang nakahuli na may ginawa siyang mali, as much as Mm. possible, hindi mo siya pwedeng galawin, 'di ba? Or ikaw ang magpe-present na parang pulis na. Kasi kung si pulis yan, hindi naman nila sisipain at susuntukin yan. So, akala Mhm. natin tama, pero napaka unfair naman na lumabag lang siya doon, ay physical abuse agad ang matatanggap. 'Di ba? Ba't hindi pwede pagalitan at tawagin na lang muna ang pulis? So, yung lesson lang talaga, hindi ibig sabihin ikaw ang nakahuli, ikaw ang nakasaksi, ikaw ang Mhm. nakakita, ikaw ang magbibigay ng parusa. May protocol na tayong May due sinusunod. process. Yes, meron tayong pulis, meron tayong barangay na pwede nating pagsabihan, pwede tayong magsumbong at ituro lang natin. Ano ba yung nakita mo? Ano ba yung na-witness mo? Kasi katulad nito, 'di ba? Akala nyo okay yung ginawa nyo, pero tingnan nyo natanggal kayo sa trabaho. So, yun yung lesson siguro na pwede nating makuha dun sa maitama ang malibin. Kaya nga Sir, no, tama naman siguro yung kanilang ginawa na binantayan, no, 'di ba? Sinecure nila. Pero yun nga, siguro hindi din naman natin alam yung the other side, no. Ano ba talaga? Siguro na kanina pa nila sinita, o 'di ba pinagbawalan na pero makulit. Hindi natin alam, pero hindi pa rin talaga pwede, or hindi pa rin talaga valid Mm. na 'di ba mapikon ka. 'Di ba, no? Kasi Mm. alam ko may mga trainings din yan sila na Oo. tungkol diyan, no, paano yung approach mo sa mga Tsaka makukulit. maximum tolerance din dapat ang kanilang Maximum. ina-apply pag security ka. Mm. Oo. So, Ayan. hindi talaga pwedeng maging security guard ka, hindi ka pwedeng maging police or men in uniform kung wala kang pasensya bin. Kasi ang daming mga violators sa kalsada, sa loob ng mall, kahit saan, left and right. So, kung wala kang yung pasensya na mahaba, ano na lang ang pwedeng mangyari? 'Di ba? Baka mamaya kaya may mga incident na nagpapakita, nagbubunot na tayo ng baril. Kaya po, kung gusto nyong maging men in uniform, like ngayon, hiring ang PNP. Oo, Feb Next 16 month, no? ata Next yun month. ang online registration. Ngayon na, mag-start na for Okay. examination. Make sure na isa sa mga character na meron ka ay mapagpasensya ka. Kaya kung pikon ka, delikado ka. 'Di ba? Harm ka. Imbes ikaw yung magiging sandalan, puntahan, maging protection, shield, baka 'di ba pag wala kang patience, pikon ka, ikaw maging harm ka pa sa tao. So make sure bukod sa physically fit ka, yung character mo, nandyan din yung pagiging mapagpasensya mo. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:29 ng umaga. At para sa ating mga balita, bago pa man umalis sa pantalan, nakita na ng mga survivor na nakatagilid na ang barkong MV Tricia Christine 3. Ito po ang binunyag ni Fatima Sweeney Sajili, na isang survivor sa isinagawang konsultasyon sa Senado kahapon. Ayon sa mga nakaligtas, maayos ang panahon nung gabi ng trahedya. Gayunpaman, kapansin-pansinan na sobra ang karga ng nasabing barko. Nakita naman ni Julani Ismula Warik ang pagkakatagilid ng barko bandang alas 10:20 ng gabi noong January 25. At ayon pa sa ulat, naging kampante lamang ang kapitan ng barko kahit nakatagilid na ang sasakyang pandagat.
Samantala, sa huling tala, umabot na nga sa 52 ang bilang ng mga nasawi sa insidenteng ito. Zambasulta Balita. Sinabi ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na overloading ang isa sa mga posibleng dahilan ng paglubog ng ferry o ng barko. Posible umanong nagkaroon ng cargo shift o paggalaw ng mga kargamento sa loob ng barko. Lumabas sa investigasyon na lumampas sa kapasidad ang bigat ng mga pasahero at kargamento. Ayon kay Sajili, mayroong 8 malalaking truck sa loob ng barko. Doble ito sa normal na kapasidad ng barko at ng 4 na truck lamang. Hindi rin dumaan sa weighing bridge ng Pantalan ang mga truck at motorsiklo bago isinakay. Dahil dito, tinanggal na sa pwesto ang 6 na tauhan ng Philippine Coast Guard at 8 tauhan ng Marina. Kasalukuyan ding nahaharap sa mga kasong administratibo ang may-ari at mga crew ng lumubog na barko. Zambasulta Balita. Alam mo, Bino, sabi ni Senator Tulfo, bakit bakit administrative case lang? Dapat nga ay criminal case din ang ipataw. At revocation talaga ang gustong i-implement, lalo na kapag sa final result ng investigation, mapatunayan talaga na nagkaroon ng kapabayaan sa side ng kumpanya. Kahapon, actually, nung pinapakinggan din natin yung hearing, sabi ni Senator Tulfo, hindi ba pwedeng pati murder? Sabi niya, pwede niyo bang pag-aralan? Hindi ko naman talaga alam yung batas. Baka pwede niyo pa rin pag-aralan kung pwede murder na lang ipasok ang kasong murder sa pagsasampa ng case. At alam mo, dahil na rin sa nangyari dito sa Kirstine Tricia, napag-alaman din na yung time pala ng MV Lady Mary Joy nung nasunog, nalaman pala na walang ginawang suspension o kahit anong penalty sa barko ng Allison. Yun ang na-discover kahapon sa hearing at nagulat nga din si Senator Tulfo, kahit si Senator Loren Legarda at Senator Robin Padilla, na wala palang suspension. So ngayon, gusto ng ating mga senators na habulin yung dating administration ng Marina at sampahan din ng kaso. Kasi nga, bakit walang binigay na suspension? Kasi may mga namatay din doon, ang pagkakaalam natin doon sa nangyaring sunog. Di ba parang balo sa din yun? Same island? Same. Oo. Somewhere, malapit. Parang ganun din. So, doon nalaman. May bago na kasing ngayon, namumuno nga. So, gustong pahabulin ng ating mga senators yung bayaran din nila. No? Dahil wala nga nangyaring punishment. Walang nangyaring parusa doon nga sa same company kahit yun ang nangyari. So, yung pagsunog ng Lady Mary Joy. So, yun yung mga na-discover. At kung maririnig mo talaga kahapon, Bino, yung etong etong babae, no, na nag-confess, nag-testimony, talagang mapapaiyak ka. Oo, mapapaiyak ka sa naging sitwasyon nila kasi may mga claim din siya na may time din yung personal ng Allison nung pumipila sila maghingi na nga ng cash assistance, parang sinabi pa daw na bakit mga mukhang addict naman ito, baka hindi yan totoo mga survivor. So alam mo ba daw yung feeling na namatayan ka na, may trauma ka pa, ganun pa ang sasabihin daw sa inyo. So kung maririnig mo talaga yung mga sinabi nila doon, talagang mapapapray ka na lang talaga ng justice na makamit talaga nitong mga biktima. At tama yun, no? Kahit gaano pa kalaki ibigay ng sino man, ng kumpanya, kahit ng ating LGU na pera, hindi pa rin talaga mawawala yung pain, yung trauma na kanilang na-experience. No? Kaya talagang abangan natin, Char, no? At sana yun nga ay managot ang dapat na managot. So
Kaya po patuloy po natin, tayong mga churches, ipagpatuloy po natin sila isama sa ating mga prayer list, no? Hindi madali. Sa ating panayam nga din kay Dr. Annalisa D, pwedeng mag-take ng years yan bago talaga totally mawala ang trauma. Every day, kailangan nilang labanan, no? Yung ganyang klaseng trauma sa sarili dahil nga sila ay biktima din, tapos maririnig nila yung mga humingi ng tulong pero hindi nila nabigyan ng tulong. Trauma doon, siya lang nabuhay, yung kakilala niya hindi nabuhay. Grabe yung pain. Tapos 'di ba, kung hindi pa magiging kind and gracious and understanding, for me talaga, no, wag na magdahilan ang alison ng kung ano-ano pa. 'Di ba, pag tayo kung alam natin tayo nagkaroon tayo ng lapses, nagkaroon tayo ng kasalanan, alam mo yung paano rin pwedeng mag-heal ang isang tao. Hindi ka na magdadahilan, hindi ka na magpapalusot, aamin na lang talaga. 'Di ba? Aamin na lang talaga kasi yung bago naglayag ang barko, sinabihan na daw pala nila ang kapitan na tagilid ang barko na. Sabi daw na, ang sabi nung hindi talaga yung kapitan ang nakausap, pero yung sinabihan nila, sumagot na, ang sabi ng kapitan, okay lang daw yan. May ganyan na daw kasi nga napansin na yung Kirstine, tagilid na, yung andong nakadak pa lang. Oo, so nung sinabihan daw, okay lang daw, sabi ng kapitan. So yan yung mga dapat imbestigahan talaga, no? At patuloy nga din hinahanap ngayon hanggang sa ngayon kung nasan yung kapitan. Oras natin, 7:37 ng umaga. Zambasulta Balita. Magdiriwang ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ng kanilang ika-31 anibersaryo bukas, February 14, at ipinagmamalaki ng ahensya ang kanilang bagong programa para sa kalusugan na tinatawag na YAKAP program. Ang YAKAP ay ang dating programang konsulta na sumailalim na sa pagbabago. Sa ilalim nito, maaari nang magpakonsulta sa mga accredited healthcare facility, maging ang mga miyembrong walang nararamdamang sakit. Layunin ng programa na malaman ng mga miyembro ang kondisyon ng kanilang kalusugan sa mas maagang panahon. Para maging bahagi ng programang ito, maaaring bumisita ang mga miyembro sa opisyal na portal ng PhilHealth. Maaari ring gamitin ang egov.ph website at i-click ang link para sa YAKAP. Kailangan piliin ng mga miyembro ang kanilang nais na YAKAP clinic sa nasabing website. Para sa mga nais na personal na asistensya, maaari namang pumunta sa opisina ng PhilHealth na matatagpuan dito sa may Veterans Avenue. Maaari ring magtungo sa pinakamalapit na accredited YAKAP clinic sa kanilang lugar, ang mga member PhilHealth o PhilHealth members, para humingi ng tulong. Meron ding mga nakatalagang staff ng PhilHealth sa bawat accredited na ospital para gabayan din ang mga miyembrong nais magparehistro. Zambasulta Balita. Inaayos at pinoproseso na ng PhilHealth ang pagdaragdag ng mas maraming gamot para sa kanilang mga miyembro. Sa kasalukuyan, mayroong 21 uri na ng mga gamot na maaaring makuha sa ilalim ng YAKAP program. Maaaring i-avail ang mga gamot na ito sa mga accredited healthcare facilities. Ayon kay Dr. Rosana Paraguya, posibleng madagdagan pa ito ng 54 na uri ng gamot. Si Dr. Paraguya ang Division Chief ng Healthcare Delivery and Management Division ng PhilHealth. Dahil sa planong ito, inaasahang aabot sa 75 na uri ng gamot ang magiging available sa hinaharap. Maaaring makuha ng mga miyembro ang mga gamot na ito ng libre. Mayroong nakalaang budget na 20,000 pesos kada taon para sa bawat miyembro. Nilinaw naman ni Dr. Paraguya na tanging mga generic na gamot lamang ang kanilang ipapamahagi. Walang kasamang branded na mga gamot sa ilalim ng nasabing benepisyo.
Zambasulta Balita. Yan, kahapon kasi Bin, sa press con, tinanong natin dahil may mga concern nga na yung mga gamot na meron ngayon under yung YAKAP program ay kukonti pa lamang at yung iba sa kanila ay nakukuha sa barangay health center kagaya sa mga case ng high blood. So tinanong natin kahapon kung meron pa bang plano na i-expand pa ang mga O, gamot, dagdagan. oo, na pwedeng ipamahagi at yun pinoproseso na din pala nila na ma-accredit na din yung additional 54 medicines. At excited tayo dyan dahil alam mo naman, may iba't ibang sakit na. At kahit minsan yung isang tao may iba't ibang gamot din na iniinom, di ba? Tiyan pang cholesterol, tiyan pang high blood, tiyan pang sugar, pa tiyan beso. Ang laking tulong na talaga niyan kapag lahat yan ay under sa YAKAP program. Ngayon po sa mga nagtatanong, paano maging member ng YAKAP? Una, dapat maging member kayo ng PhilHealth. Alam nyo po, dito sa Region 9, halos lahat na talaga ay member na po ng PhilHealth. Paano nangyayari? Hindi kailangan na kayo ay may trabaho para maging member. Pwede po kayong maging membro kung kaya nyo po magbayad, no? Self-sufficient, magparehistro po kayo. Kasi ang good news din, Bin, wala nang dagdag na premium increase for this year, 2026, ang PhilHealth. Ngayon, kung halimbawa, ang issue mo, kasi nag-stop na ako mag-contribute, pumunta po kayo sa inyong barangay. Magpa-assess po kayo at kumuha ng certification na nagpapatunay na doon sa mga ilang taon na hindi kayo nakabayad dahil wala kayong capability na magbayad. After po noon, makuha mo yung certification, dadalhin mo yung sa DSWD. After sa DSWD, dadalhin mo na sa PhilHealth para maitag nila doon mismo sa kanilang system na wala kang ang capacity bayaran yun at dahil dyan ang government ang sasalo sa iyo. Pero may mga waiver na din, no? Ang kailangan mo lang gawin, puntahan po ang physical office ng ating PhilHealth. Dito lang yan, malapit sa atin sa Veterans Avenue at para nakita mo kung papaano mo mababawi. Wala namang interest yun naman ang nilinaw kahapon. Walang, sa mga may lapses, wala pong babayarang interest doon sa mga kulang nyo. Actually, may ginawa pang adjustment para po sa ating lahat. So, halimbawa naman, bigla kang ma-hospital, ayan. So, talagang madali na lang magkaroon ng kahit agad-agad ng PhilHealth nung maging bahagi ka ng PhilHealth. At ang maganda din, for example, ikaw, member ka ng PhilHealth, meron kang budget na 20,000 pesos for 1 year para mag-avail ng gamot. So, uubusin mo yon kung pwede. Kung hindi naman, walang problema. Bukod sa'yo, Bin, kung may dependents ka na dalawa, halimbawa, shoulder ng PhilHealth mo ang iyong wife at ang iyong anak, sila din ay may tig 20,000 pesos. Yes. Oo, yun yung Ayos. yun yung naranasan ni Kuya Fon. So, kung under pa sa kanya yung dalawang anak niya ay may tig 20 rin. Yung tanong, what if hindi magamit yung 20,000 pesos this year? O kaya, nagamit mo ay 5,000 lang, madadagdagan ba siya next year? No, hindi po siya ma-accumulate. Magkakaroon lang kayo ng panibagong 20,000 pesos budget for next year. Hindi nyo rin po pwedeng sabihin parang, pwede ko ba i-claim na lang ang cash? Hindi po cash ang makukuha nyo, o baka akala nyo parang ATM na pwedeng mag-withdraw. Ako na lang po no. May mga papeles po kayong dapat ipakita lang sa mga accredited hospital para ma-claim nyo yung mga gamot. Okay? Oras natin 7:44 ng umaga. Zambasulta Balita. Walang magaganap na pagtaas na singil or sa singil ng premium contribution ang PhilHealth ngayong taon, 2026. Ito ang opisyal na pahayag ng ahensya sa ginanap na press conference kahapon. Ayon sa kanilang pahayag, umabot na sa legal maximum ang kasalukuyang rate ng contribution. Dahil dito, mananatili ang kasalukuyang halaga ng
babayaran ng mga miyembro para sa buong taon. Zambasulta Balita. Dumating na sa lalawigan ng Basilan ang pangkat ng Napolcom BARM upang imbestigahan ang naganap na hazing. Pinamunuan ni Attorney Norcin Lauban ang nasabing investigasyon. Sangkot sa reklamo ang 129 na bagong graduate na tauhan ng Philippine National Police at kung saan inakusahan nila ang ilang opisyal at tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 14B. Batay sa reklamo, nangyari ang umano'y hazing noong ika-5 ng Pebrero sa Lamitan City. Nakaranas ang mga biktima na pisikal na pang-aabuso tulad ng panununtok, pagsipa at pagpalo ng matitigas na bagay. Pinilit din silang gawin ang mga demeaning na aktibidad gaya ng frog leaps at snake rolls. Kinuha rin umano ng mga suspect ang kanilang mga cellphone at baril nang walang pahintulot. Nahaharap ang mga inirereklamong opisyal sa paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018. Kinumpirma ng ProBAR na may 57 individual ang kasalukuyang sumasailalim sa pagsisiyasat. Kasama sa mga iniimbestigahan ang 6 na commission officers ng pulisya. Siniguro ng Napolcom na magiging patas at mabilis ang pag-usad ng kasong ito. Inihahanda na rin ang mga formal na kasong kriminal at administratibo laban sa mga mapapatunayang nagkasala. Zambasulta Balita. At yan ang mga balita natin para sa araw na ito. Magbe-break po tayo sandali pero huwag kayong bibitaw dahil in relation po sa ating araw ng mga puso, pag-uusapan po natin yung mga dahilan at epekto ng extramarital affairs sa isang pamilya. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling, magbabalik ang oras na Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS. Radyo, Komunidad. Oras. Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. Hindi lang mga Pinoy ang naaabot ng ating broadcast. Kwento ng isang apo mula Vietnam ang maririnig natin ngayon. Ang kanyang lola ay naabot at na-touch ng ating shortwave broadcast. Nakilala ko si Yun Tan Tuan or Barnabas sa kanyang English name noong Missions Month Fair sa Union Church of Manila, my home church. Vietnamese student siya ng ethnic program sa IGSL. Full-time missionary din ng Go School Vietnam na umaabot at nag-e-equip sa mga underprivileged youth na maging Christ-centered leader. The gospel seed come to my family when my grandma is around the year of 1970, after 1975, after the communists take control of the whole country, and sharing the gospel and doing evangelism is still strictly prohibited in the country, and no one can go out to share the gospel at that time. A very strange signal with unusual news. Ganyan ang description ng kanyang lola nung unang marinig ang broadcast. Ito ang naging daan para ma-introduce siya sa mabuting balita. And later on, my grandma became a believer, and we found out that the news come from that radio channel is broadcasted from the Philippines. Ang gospel broadcast ay isang buto na naitanim sa kanyang puso. Hindi man agad naging believer ang kanyang lola through listening, lumago ang kanyang faith nang makasama ang iba pang mga believer. And she remembered like, oh, I heard this one before, this news before. And after that, she get involved into the local church. And the local church flourished her faith in Christ. Many Vietnamese people got saved through the radio at that time. Like many tribe and Vietnamese people in general. Naaalala ni Barnabas kung paano naging faithful ang kanyang lola. Nagbabasa siya ng Bible at umaawit ng hymns sa kanilang bahay. Para sa kanyang parents noon, label o title lang ang Christianity. Ang steadfast faith ng kanyang lola ang naging dahilan para magbunga ang kanilang paniniwala.
Ginabayan niya ang pamilya toward a genuine relationship with Jesus Christ. Indeed, God's work can reach well beyond such small beginnings. Sa Pilipinas, higit 40 ethnic languages ang inaabot ng ating shortwave broadcast. Ang ilan sa mga ito ay targeted sa Vietnam. Ang bawat broadcast ay parang buto na itinatanim sa puso ng bawat listener. At ang mga tumatanggap sa pananampalataya ay makakapagtanim na rin sa iba. Gaya ng nangyari sa pamilya ni Barnabas. Sa kabila man ng persecution and political restrictions, we take heart, for Jesus has overcome the world. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verses 6 to 7, ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat Siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Hindi man natin makita ang growth immediately, but when we faithfully sow God's Word, we can be sure that it will accomplish what He pleases and will prosper where He sends it. Mission natin na gumawa pa ng mga programa na puno ng gospel seed na aabot sa loob at labas ng bansa. Kung aming mga programa ay nakatulong sa growth ng inyong faith, we'd love to hear your story. I-message mo kami sa FEBC Philippines Facebook page o mag-email sa info@febc.ph. To support FEBC's gospel broadcast and bring hope to more people, please visit febc.ph/give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Uy, Mare, di ka maniniwala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo, kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku, kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka, imbis na magandang buhay para sa pamilya, ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk. Be informed. Be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Anong naiisip mo kapag narinig mo ang salitang traffic? Mga sasakyang nagsisiksikan sa kalsada, napakabagal ng pag-usad, bumper to bumper,
nakakainip, nakakainis, nakakaubos ng pasensya. Pero may higit na malalang uri ng traffic na dapat mong malaman. Ito ang human trafficking. Ang human trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, paglipat, pagkupkop o pagtanggap ng mga tao upang sila'y pagsamantalahan sa pamamagitan ng prostitusyon, pornography o forced labor. 30 milyon na ang biktima ng trafficking sa Asia sa loob ng 30 taon. Karamihan dito ay mga bata at kababaihan. Nakalulungkot mang isipin, pero hanggang ngayon, maraming mga bata at babae ang ikinakalakal at ipinagbibili. Pakiusap naman, sa susunod na maipit ka uli sa traffic, sana maalala mong ipanalangin ang mga biktima ng human trafficking. May magagawa ka para masugpo ang paglaganap ng human trafficking sa iyong komunidad. Maging alerto at i-report ito sa kinauukulan. Magpalaganap din ng kaalaman laban sa trafficking. Para sa dagdag na detalye tungkol sa problema ng human trafficking, tumawag sa Philippine Children's Ministries Network sa 881-2817 o makipag-ugnayan sa himpilang ito. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Oras na, Zambasulta! At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli ako si Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. At dahil nga sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede niyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong mensahe o ang inyong donasyon, ay mag-message po kayo sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Pag-usapan natin. Batay po sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS, lumalabas na 27% ng mga Pilipino ang nakakaranas o nakakakita ng pagtataksil o cheating sa loob ng isang relasyon. Ang nasabing survey na isinagawa noong November 24 hanggang 30 ay naghimay sa iba't ibang muka ng pagtataksil na nararanasan ng mga Pinoy sa modernong panahon. At kung saan po ang physical cheating ay nasa 11% o ito yung pagkakaroon ng intimate na relasyon sa ibang tao. Emotional cheating, 11% din na pagkakaroon ng romantikong damdamin para sa iba. Meron na ding tinatawag na cyber cheating. Nasa 6% ito. Ito yung pagtatago ng sikretong social media accounts. Object cheating, 6% na sobrang atensyon sa gadgets o laro kaysa sa partner. Meron ding financial cheating na 5% pagtatago ng mga utang o mamahaling binili. Meron ding micro-cheating na nasa 4%, paggamit ng endearment sa iba o pagtatago ng status. Pero ang ating tutuktukan ngayong umaga ay itong tungkol po sa issue at nakakabahala na issue tungkol sa extramarital affairs sa loob nga ng isang pamilya. Ano nga ba ang mga dahilan nito at epekto nito? Kailangan po natin itong pag-usapan at tayo ay nagagalak dahil makakasama po natin ang ating guest ngayon, Doctor in Clinical Counseling and Licensed Counselor, Dr. Angelica Enriquez Cabaron. Doc, good morning. Hi, good morning Sarah. And good morning sa lahat ng mga viewers and listeners ng DXAS Zambasulta. Buenos dias. Ayan, buenos todo. Ayan, buenos dias también, Doc. At syempre po, no, bilang counselor, Doc, ano
po yung mga usually pong nakikita nyong mga dahilan? Common reasons po. Bakit po yung mga kababayan natin ay pumapasok sa mga issue po ng extramarital affairs? Generally, mas marami ang attraction talaga. Attraction Mhm. sa workplace o saan man sila. Bihira na lang yung other issues pero mas marami ang attraction, and dahil sa attraction na yun, nahuhulog sila kasi nga walang mga boundaries. Yun yung isa sa mga Mm. issue. Meron di po ba, Doc, yung pwede nilang sabihin na fall out of love na kasi ako sa partner ko? Or yung mga may deeper issues pa po kaya pwede nating makita dito? Bakit nangyayari ito sa mag-asawa? Yeah, meron din mga yung nag-fall out of love and yung mga malalalim na issue talaga. Actually, ang extramarital affair naman, it's not about the wives. It's about the issue of the person na engaged sa extramarital affair. Mhm. So meron talaga siyang issue sa buhay niya, may problema talaga siya. Pagdating sa handling ng emotions niya, pagdating sa sexual or emotional affair. Now, pagdating naman sa yung na-fall out of love, hindi naman siya generally ganun kaagad. Mhm. Mas marami ang attraction. Na-fall out of love lang pag tumatagal masyado yung issue ng mag-asawa Mhm. dahil sa affair. Pero hindi agad-agad dahil na-fall out of love. Mhm. Siguro may mga ilan-ilan pero mas marami yung nahulog dahil sa attraction. Mhm. So Madaling ganun siya ma-attract. Sarah. Opo, parang nagpapakita rin po no na kahit nasa loob ka na ng marriage, pwede talagang ma-attract pa sa ibang tao. Paano kaya po ito pwedeng Exactly. pigilan? Paano pong pwedeng pigilan ito? Habang nabubuhay po kasi maraming attractions. Yeah, actually depende yan sa level ng consciousness ng isang individual pagdating niya sa ng consciousness of what is right and wrong. Mhm. Kasi kung hindi ka conscious sa right and wrong, talagang kasi ang attraction kahit sino nandiyan, kahit healthy ang emotions niya, nandoon Yes. nandoon yung normal attraction sa ibang babae aside from the wife. Mhm. Pero diyan ngayon ang differentiation ng capacity to yung level ng consciousness of what is right and wrong. Mhm. And karamihan, masyadong mababa ang level ng right and wrong. Mhm. Dapat po may hugot po siguro or foundation. Saan manggagaling yung foundation na alam mo what is right and wrong? Yeah. Tama yan, Sarah. This is a very good question. Kasi ang right and wrong, as early as 4 years old, Mhm. ini-inculcate na yan siya ng mother and father. Hanggang 5, 6, 7, cemented na siya. Mhm. Oo. Mhm. So kung walang ganun na pagtuturo, talagang mahirapan ang isang individual. Kasi first shaping ng brain yun eh. So doon hindi siya tinuturo, experiential talaga. Mhm. Namo-model ng parents of what is right and wrong. Mhm. Ayan, kaya papasok muli no yung model na tayo as parent. Pero dito po ba sa atin, Doc, marami po ba tayo na or increasing na po ba ang ating data pagdating po ng mga extramarital affair? Yeah, may data ako dito galing from CBCP pero 2010 pa ito kasi Mhm. walang bago ngayon. Mhm. Pero sa data na to, makita mo in 10 years time, Mhm. talagang ang bilis dumoble kaagad ang extramarital affair. Sabi ng CBCP, na-report nila na ang annulment cases went up from 4,250 on 2001 to 8,282 in 2010. Mhm. Dumoble. So, in 2001, 4,250, 2010 in 8,282 in 2010. So dumoble talaga siya. Mhm. Pero hindi naman dahil hindi siya dahil sa extramarital, Mhm. hindi dahil nagkaroon ng extramarital affair kaya may annulment. Mhm. Ina-associate lang nila. Mhm. Mhm. Kasi Oo, marami may din pong association sa annulment. Oo. Okay, marami din po kasi pwedeng maging dahilan noon reason bakit nag-a-apply Yeah. for annulment ang Oo. mag-asawa. Pero focusing po dito po, Doc, sa mga
nagkakaroon nga ng ibang karelasyon ang isang asawa, no? Paano po nagsisimula po ba ito, Doc? No? How does an affair usually start? Biglaan po ba ito? Gradual crossing po ba ito? Paano po ba ito? Wala namang biglaan, may gradual talaga siya. Mhm. So generally yung gaze, yung nag-meet yung mga mata nila, Mhm. yung eyes gaze, kung minsan touch sa mga touches. So pag may mga ganun, kung may issue yung lalaki or yung babae, Mhm. diyan sa mga ganung activities, yung act ng body niya, Mhm. diyan na natitrigger. So yung eyes gaze, pag nagtinginan, ganun, or pagkatapos mga touches or hearing, so diyan siya pumapasok. Mhm. Ito pong mga ganitong mga pangyayari, Doc. We believe meron po itong mga psychological effect doon sa maiiwan sa relationship. Ano po usually ang mga mapapansin po natin? Halimbawa, si wife ang nagkasala sa relationship. Ano ang pwedeng psychological effect po nito sa husband at sa anak, sa entire family? This is very difficult, no? Especially doon sa non-engaged. So, for example, engaged ang husband, non-engaged yung wife. Mhm. Doon sa non-engaged, this is really very painful. Ang betrayal, yung experience ng betrayal, napakasakit niyan. Meron ngang isang napakaganda ng sinabi nung yung basahin ko kung papaano niya dinescribe ang pain ng isang betrayed party. Mhm. Mhm. Sana makita ko 'yon. Yes po. Yung betrayed party, nandoon yung sabi dito, yung betrayed party experiences not only yung violation of trust, hindi lang siya violation of trust, but it's a shattering of the grand ambition of romantic love. And it is a shock that makes us question our past, our future, and even our very identity. Mhm. Sa experience ko, and I really have seen this one, itong theory na to, Mhm. na hindi lang talaga siya violation of trust, yung shattering of the grand ambition of romantic love. Mhm. Kasi yung romantic love, nandoon talaga yun sa marriage. Mhm. And kaya nga dapat hindi talaga yan sinishare ng ibang ng partners kahit kanino-kanino. It's sa iyo lang talaga yan at sa inyong dalawa lang yan as husband and wife. And that is also what God is telling the marriages, di ba? Na husband, love your wife. So, yung betrayal, mataas ang level ng kanyang anxiety, Mhm. mataas ang level ng vigilance, Mhm. mataas yung level ng nakaramdam siya ng she was replaced or Mhm. he was replaced, napakataas ng jealousy and Mhm. anger. Yeah, Mhm. yan yung experience ng betrayed party. Do sa akin, whenever I have session with a couple na ganito ang issue, I always tell the betrayed party na nung nagkasala ang husband mo is not about you. Mhm. Kasi may problema talaga ang husband mo. Kahit anong gawin mo yan sa husband mo, anong bantay mo dyan, hindi mo yan mababago kasi siya mismo ang may issue. Kaya lang, very painful for you kasi married na kayo. Ikaw ang affected masyado. Kaya maraming depressed na babae Mhm. sa Pilipinas. Kasi tinatago lang yung experience ng affair. Mhm. So, ganun kalala sa Pilipinas. Yes po. Ang sabi nga ng pag-aaral, data shows that marital unfaithfulness is associated with the increase of marriage annulment Mhm. and yung sinasabi dito na causes of stress among Filipino couples. Mhm. Mhm. At Causes of stress. Yeah. At Stressful talaga ang yung yan yung psychological effect niya. yung naman po, epekto sa mga bata. Kasi mahirap din po minsan doon sa maiiwan, doon sa betrayed party na kailangan niya rin ma-overcome yung pain. Kasi may mga bata sila na dapat makitang matatag siya. Ano pong epekto din sa mga bata? Grabe. Actually, when the non-involved experiences betrayal,
wala na yan siyang focus. Mm. So, affected ang mga bata. Hindi na niya mabigyan ng focus ang mga bata. Talaga, the whole family is disrupted na. Nandoon na yung, kasi ang mga bata, kahit hindi alam na may extramarital affair, ramdam ng mga bata yan sa loob ng family. Kasi nga, 90% emotions ang tao, kahit hindi ka magsabi na nag-aaway kayo, ramdam yan ng mga bata. So, lalo na, kung may mga issues na mataas na talaga, pwedeng magsakitan na, may pisikalan na, nakikita yan ng mga bata. So, tuloy, sa mga nahawakan ko, na hindi sila conscious na affected na ang kanilang mga anak, may mga bata talaga na yung depression nila ng mga bata, walang ganang pumasok ng school, affected sila emotionally pagdating sa school, hindi sila makafocus, and tumataas din talaga ang kanilang suicide ideation kasi walang parents doon. Kasi nga, the mother is disturbed. Maidagdag ko po, tama din po ba tong observation, Doc, na halimbawa ang anak nila ay babae, nakita niya ay hindi faithful si papa kay mama, hahanap na lang ako ng katulad ko na babae din. Okay. Hindi faithful, so same sex? Opo. No? Yung hinanap? Oo. Actually, may nakita po akong ganyan na parang nag-open up na yung anak. So, kung may mga anak na may ganong issues din, ang same-sex attraction, may hinugutan din kasi yan siya. It's coming from an absentee father sa family, sa marriage. So, hindi naman lahat ng mga bata na may affair yung tatay or nanay na nagkakaroon ng case. Attraction yung bata sa same sex. So hindi naman lahat ng ganun. So siguro pero may mga bata na ganun yung kanilang issue kasi nga nakita nila hindi lang ang father nila is may affair, kung hindi ang father nila is also an absentee father sa kanila as father. So mga ganun. So that's another issue. Pero hindi naman lahat. Hindi sa lahat. Pero yung mga kasi Sarah, kasi may mga tatay naman na kahit nagkaroon sila ng affair, they are close to their children. Maganda pa rin yung nahulog lang talaga sa affair. Oo. May co-parenting pa rin nangyayari. Pero may pag-asa po ba? Like kayo po as counselor, pag ganito na po ang nangyari sa inyong client po, ano po usually ang ating ina-advise? Balikan ni betrayed party yung i-rescue niya? Or kakausapin po ba natin? Paano po ba isa-settle yung ganito? Yeah. Ngayon, ito yung problem sa mga nagkakaroon ng affair. Kasi hindi naman lahat ng couple informed ng intervention. Like informed ng intervention ng psychological intervention like counseling. Hindi lahat informed. Pero yung mga informed, yung betrayed party, they ask for help. Oo. So, doon sa session na yun, yung yung babae pa lang. Pagkatapos niyan, siguro after a session talaga, kung pwede i-invite ang husband. So, may mga husband na sumasama. May mga hindi talaga. Pero, ang practice ko talaga, kung ayaw ng husband, ikaw as a wife, pwede kang matulungan, pwede kang ma-free sa betrayal issue. Pwede kang, kasi mapaprocess ka sa issue mo and mai-inform ka na it's not about you. Kahit ganun yan, kahit hindi ikaw rin asawa niyan, ano talaga yan, gagawa. Kasi may problema siya before you got me. Oo, so ganun yun. So, yung mga tinuturuan talaga yung client na yung hindi na-engage sa issue na huwag ka muna mag-decide. Kailangan ayusin mo muna yung emotional difficulty mo na hanggang magkaroon ka ng clarity kung ano ba talaga yung gusto mo sa marriage. So, ang number one talaga na goal ng marital therapy is sana maayos, ma-reconcile. Kung minsan hindi na-reconcile, good kung ma-reconcile. Kung ma-reconcile, so that was, kung hindi naman ma-reconcile, nandoon pa rin yung education na okay, kung hindi man kayo ma-reconcile, tawagin pa rin ng lalaki kasi may mga anak kayo. So kahit na hindi na kayo magkabalikan, you still be in
talking terms kasi may mga anak kayo. So ganun yung mga tinuturo. Kasi we need to rescue the children. Mas marami po ba ang gustong magbalikan, Doc, sa inyong experience? O ano na po yung observation po natin ngayon? Meron bang talagang naninindigan na hindi na babalik doon sa kanyang partner? Yeah. This is a very good question talaga din, Sarah. Doon sa merong matataas ang moral values. When you say moral values, meron silang relasyon sa Panginoon. So, sila, pag na-admit nila yun, they want reconciliation. Pero yung hindi mataas ang level ng morality, they will never submit. Yun yung painful. Kaya maraming annulment na nag-a-annul na lang kasi kaysa ganun. So yung yung morality, yung spirituality nung nahulog. Kahit na nagkasala siya, pero kasi mataas ang spirituality niya or morality niya, talagang babalik yan siya sa wife niya. But it's a very difficult process kasi kailangan ma-inform ang husband, ang wife na kailangan yun ng intervention. Yun yung kasi kulang, Doc, no? Sabi po, tama po yung sinabi nyo, hindi aware, hindi nila alam na kailangan nila ng intervention. No, yun po yung hindi nila ina-acknowledge na kailangan nila ng may mediator para ayusin ang kanilang problema. Minsan po pride po talaga ang nangingibabaw sa parehong party. Yeah, exactly. Tama. So, tama ka talaga, Sarah. Kaya kailangan tayong mag-educate na merong intervention. The intervention can be done also by pastors or priests. Pwede naman pumunta doon. Intervention also can be helped through people na close ka, na you trusted. Magpatulong ka. You can also ask for experts, yung mga yung expertise talaga nila. So you can go there. Kaya lang we need to educate. Churches need to educate na may mga ganong intervention talaga. Kailan naman po natin pwedeng sabihin, Doc, na wag na, stop na, sobra na, hindi na talaga encouraging na bumalik ka pa sa kanya? May ganyan po ba tayo? Exactly, kasi abuse yan eh. That's emotional abuse. Emotional abuse, kaya nga ang babae, ang lalaki, nawawalan talaga ng focus. Kaya grabe ang depression, hindi makakilos kasi nga, yung so confused na talaga. So, dito papasok ngayon, pagdating sa therapy naman, siya naman talaga ang mag-decide. Kaya kailangan may therapy kasi before you decide on that, kung napapansin mo at nakikita mo na cycle na yung affair na yun o yung ganun na lang palagi, pwede kang mag-decide. Kasi cleared naman ang mind mo. Kaya before doing that, before going to that decision, kailangan clear sa mind mo. Hindi yung kahit minsan lang nagkaroon ng affair, grabe na kaagad yung judgment ng wife or ng husband. Kaya nga, we need help. We need intervention. So, yung decision to stop na, kailangan may magtulong sa iyo. Kasi ang decision mo is intellectual because you have seen and intellectually nakita mo talaga na this man really will not change and I will be in pain all the time. Pero yung decision na yun is cleared sa mind mo. Gusto kong balikan, Doc, bago sila napunta sa marriage, for sure may mga red flags na dapat na talagang bantayan sana bago ka mag-commit sa relationship na for eternity sana dito sa mundong ito. Pwede nyo po ba para prevention po, Doc, ano ang mga dapat mong ma-realize sa mga listeners na po natin? Ano ang dapat nilang makita at bigyang pansin, bigyang halaga at maging katulong sa deciding factor kung talaga bang kailangan nila or pwede na silang mag-commit dito sa marriage? Ito sa taong ito. Yeah. Di ba may true love waits tayo, no? Oo. Sa sa clinical intervention, yung extramarital affair na nangyari sa marriage is only a symptom. Ibig sabihin ng symptom, before siya nag-asawa, marami na yun siya. Nung binata pa yun o dalaga pa yun, multiple relationship na yan siya. And possible, hindi lang siya multiple
emotional relationship, sexual relationship. So ikaw ngayon na single, tingnan mo 'yan. Mag-investigate ka. Or baka ikaw yung babae na nagkaroon, alam mo na meron yung siyang girlfriend, tapos niligawan ka, sinagot mo. So, that's already red flag. Yan lang. Yung halimbawa, meron one very clear red flag. Niligawan ka niya, tapos nalaman mo na meron siyang nobya. So, yun, red flag na yun. Oo. Hindi, So, mag-investigate ka talaga. Hindi ka lang puro emotional na grabe yung attraction mo, na ako ang pinili ano mo. ba, na yung gusto mo talaga siya, parang mamatay ka talaga pag wala siya. So, those are all emotions. So, kailangan, mag-isip ka din, tingnan mo yung behavior niya. So, if the behavior now is showing na hindi siya pagkatiwalaan pagdating sa marriage, sa commitment, huwag ka na. Kausapin mo kung gusto mo talaga siya, mag-usap kayo ng maayos, i-confront mo siya. Ayun. Nakita ko yan, ganito. I-correct. So, magpatulong na may makorek yung ganun. Oo. Hindi rin, But that's really difficult. yes po. Hindi rin pwede lagi mong isipin, ako ang pwedeng magpapabago sa kanya. May mga ganyang thinking po kasi, Doc, no? Na ako ang magpapabago sa'yo. Yeah. Exactly. Dapat i-correct yung notion na ganun. Kaya that's distortion. You cannot actually change your husband. You cannot change your wife. Feeling mo lang yan. Kasi ang marriage kasi yung honeymoon stage, 9 months to 1 year, pinakamataas. So, yung pleasure nandoon. Pero hindi mo ma-change ang husband, ang tao mo. Kaya that's a distortion when you say, sige, kahit playboy yan siya, pag naging asawa ko yan siya, mababago ko yan siya. Hindi. Iiyak ka ng iiyak pagdating mo sa marriage. Kasi yung tao na yun, hindi pa niya kilala ang sarili niya. At wala siyang consciousness of what he is doing. Basta sige lang siya ng sige. So ikaw naman ngayon, akala mo mababago mo siya, hindi. Hindi mo siya mababago. Gusto ko po yung sinabi nyo kanina, yung consciousness, kapag meron tayong moral values. Ang moral values dahil meron tayong relationship sa Panginoon. Kasi dito natin makikita, without God talaga, hindi talaga natin alam ano ang tama, ano ang mali. Kasi heart is, nagdi-deceive din yung heart natin. Akala natin may asawa tayo, pero mas mahal natin itong outside sa marriage, yun yung tama. Di ba po? Yeah. Correct. Oh. 'Di ba Sarah, kahit nga mataas ang morality, kahit nga may relasyon sa Panginoon, naririnig pa rin natin, uy, nahulog si ano. O kasi it's a guarantee. It's a guarantee din na naging may relasyon ka sa Panginoon na agad-agad na change yung cycle na yan. Kasi yung cycle na yan, galing kasi yan siya sa first shaping ng relationship mo sa iyong nanay o tatay, doon sa nurture and environment. Ano na yun? Structure na yun sa brain natin. Imagine, 0 to 7 years old. Ano man yun? Structure na yun. Oo. Yung ano kasi, yung longing, yung extramarital affair, yung dali lang mahulog, ma-attract sa ibang babae or lalaki, ano kasi yan? Hindi siya well-negotiated na emotional attachment sa nanay. And paglaki niya, nagiging yung longing niya to be loved and to be needed ng nanay na hindi well-negotiated nung maliit pa, pag nag-asawa yan o nag-adult yan, kahit magdating siya ng 16, 18, 19 o pag ganun na, onwards, sexualized na yung longing to be loved. Okay. Naalala ko po tuloy, Doc, yung sinabi nyo no, nasa paano din maging model and example ang parents. Naalala ko si David, no, nagkasala din siya, so nakuha rin ni Solomon. Kasi siguro lumaki si Solomon, nakita niya ang lahat. Paano si tatay niya na kahit hari, kahit tama yung hindi guarantee close kay Lord, hindi na magkasala. Pero paano yan, Doc? Paano maging dapat guarantee sana? Kasi may repair naman. Oo. So the guarantee is ang repair. The guarantee is ikaw na engage sa extramarital affair, ikaw yung engage talaga. Sana may level ka of looking at the self na
Uy, may problema ako. I need help. Mhm. Oo. So kung hindi mo yan makikita, hindi ka rin mabibigyan ng help. Mhm. Wala din. O kasi God uses people na matulungan ka. Mhm. As 'di ba may Trinity, there's the Holy Spirit. Yes. The Holy Spirit convicts us Mhm. sa ating mga ginagawa. So if you will not listen to the Holy Spirit, ano ka matulungan. Mhm. So yeah. Maganda So po the work yun. of sige ano. Maganda po yung pinaparealize nyo sa amin na kung sino yung nagkasala sa marriage, actually, hindi yung partner mo ang may problema. Hindi Yeah. mo gagawing dahilan na eto kasi eto ang mga kulang mo, kaya naging ikaw pala yun. May issue po, no? Na hindi niya lang alam. Yeah. Kaya ganun ang nagagawa mo. Yeah, exactly. Ang pag-aaral nga may ang psychodynamic nakita nila na yung ganun they cannot stay in a relationship. Mm. Nakita 'yan. Oo. Kasi enduring yung experience ng engage nung maliit pa siya, yung kulang, yung failure ng nanay to healthily attach sa kanya. Kasi yung human brain is emotions ang mas mataas kaysa cognition. Mhm. 90% ang emotions natin. So Mhm. yung attachment ng nanay sa atin, yun yung magbibigay sa atin ng empathy sa tao. Mhm. Empathy, Mhm. nagbibigay din siya sa atin ng guilt, ng shame. Hindi Mhm. ko yan gagawin Mhm. kasi alam ko. Kasi naramdaman mo nung maliit ka pa na ganito pala pag nag-love ka, kailangan committed ka. Mhm. Saan na mo model yan? Experiential with father and mother. Mhm. Mhm. Kaya very sad sa society natin ngayon, mas binibigyan ang left brain, ang cognition, ang academic. Pero yung empathy, yung pakikipagkapwa, zero. Oo. Kaya magaling sila, magaling magsalita, magaling mag-English, magaling sa mathematics, magaling sa pero walang pakiramdam sa kapwa-tao. Walang pakiramdam sa wife na nasasaktan. Walang pakiramdam sa anak na sinasaktan. Mhm. Ang daming problema Yan doon, yung no? problem. Daming factors bakit pwedeng maging Oo. ganito ang isang tao at ma-reflect at magawa niya ito sa marriage niya. Dok, ano po yung panawagan niyo Exactly. po? Ano po yung words of encouragement niyo po? Paalala niyo po sa bawat isa para po hindi po mawasak ang mga pamilya. Kasi po, pag wasak ang pamilya, anong ine-expect natin maibibitbit natin sa ating community? Anong ine-expect natin mabibitbit natin sa ating workplace, sa ating government, as a whole nation? Baka wasak rin po tayo kasi nagsimula sa maliit na wasak tayo. Yeah. Alam mo, tama yan sinasabi mo, Sarah. Kasi ang society, nanggagaling siya sa family. Family is a small unit siya. Pero kung sa isang community, gano'n lahat ng family, sira ang family dahil sa husband or wife na engage in extramarital affair, you cannot expect a society, yung bansa natin na maging maayos. So, anong gagawin mo ngayon? Awareness. Ikaw babae, nung single ka pa, tingnan mo na yan. Prevention. Pagdating naman sa treatment, kung nagkaroon ng affair, you pursue repair bago ka mag-decide na sirain na maghiwalay kasi may mga anak ka. So ikaw na like for example, kung ako yung ang husband ang nagkaroon ng affair, ang babae ang betrayed party, ikaw na betrayed party, ikaw ang maghanap ng tulong kasi ang engaged wala yan sa isip nila, pleasure ang nandoon. Okay. And no sa kanila, ikaw ngayon kasi ikaw ang ikaw ang may sanity. Ikaw ang maghanap ng help. Huwag kang matakot maghanap ng help kasi married ka. Ibig sabihin, ikaw ang authority sa marriage at the moment kasi ikaw ang may tamang pag-iisip. I-rescue mo ang husband mo. How to do that? Go for help. Sino man yan, pastor man yan, ikaw na pastor, ikaw na pari, ikaw na friend, ikaw na support system, i-refer sila for help. Kung hindi talaga matulungan, i-refer for experts para matulungan talaga sila. So yun. So kung matulungan na yung mag-asawa na yan, tataas man ang consciousness, wrong pa yung ginawa ko. Makita niya ang mga anak niya nasisira na. So pwedeng ma-repair ang marriage. So ikaw talaga wife, go for help.
tumakbo ka. Ikaw din husband, kung nakikita mo, uy, mahuhulog ka na, ihi ka na ng tulong sa mga friends mo. I-verbalize mo na yan na para hindi ka mahulog. So yun yung mga prevention. Kung nahulog na, you go for treatment. Nako, mabigat po yan para sa betrayed party, pero tama po kayo, Dok, no? Ikaw kasi ang nakakapag-isip ng tama that time. Kasi nga, wala na, sirado na ang isip nung gumawa ng kasalanan eh. Wala na yun. Tama po, yung pleasure na lang po, Dok, no? Mabigat, pero kailangan talagang kaya yung grace ng Panginoon ang kailangan po natin kasi mag-aagaw buhay yung pride, yung pride mo na hindi, kung ayaw niya, edi wag. Pero mag-aagaw din yung Kristiyano ako. Alam ko pala yung calling ko pag ganitong nangyari. Correct. Correct. Yeah. Ikaw talaga na wife, you stand for the marriage. Kaya diba, for better or for worse. Yung worse na yung isa ikaw ang mag-stand. You rescue the marriage. Kung hindi talaga ma-rescue na kasi kahit ginawa mo na, iba na yon. Pero at least tumayo ka. Ikaw talaga ang tumayo. So kung Christian ka, you go for help sa Christians. Ayun, para kasi may tulong talaga. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Marriage, sino man ang magkatayo sa marriage mo? Alam nga naman ibang tao, ikaw. Ikaw na na-betray, ikaw na better half ng husband or ng wife mo. Ikaw talaga ang tumayo. You stand for. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot kasi married ka. Ako yan tinuturo ko talaga sa mga tumayo kayo. Lumaban po pala dapat. No? Lumaban, lumaban ka. Option mo, hindi agad tatalikod na lang din sa relationship. Exactly. Lumaban ka talaga. And sa paglaban mo, you go to God. And God will give you wisdom. At doon na agad tao na kaagad dyan. O you gano'n. So, lumaban ka talaga. Huwag kang ma-depress. Tumayo ka, maghingi ka ng tulong. At dahan-dahan ay papagalingin naman ni Lord ang pain na naramdaman mo, no? Oo naman, kasi may healing naman talaga. Ayan ako, Dok, ang ganda po ng usapan natin. Ang gandang magka-part 2 po nito pag meron pa po kayong time, no? Marami tayong pwedeng ma-share sa ating mga mag-asawa na pwedeng makatulong sa kanilang marriage dahil ayaw natin na darating ang panahon na lahat ay naka-experience ng divorce or annulment at in Jesus name ayaw natin mangyari yan dahil yan yung pinaka-first na unit na di-unite ng Panginoon at ayaw natin na yung enemy ay i-destroy niya lahat ng marriages na ginawa ng Panginoon. Exactly. Yes po. Doc, maraming salamat sa oras at panahon na binigay niyo po dito. Hanggang sa susunod po, alam ko po may mga next topic pa po tayo. God bless you po, Doc. Muli nakasama natin via Zoom si Dr. Angelica Enriquez Cabaron. God bless you po, Doc. Yeah, God bless everyone and maraming salamat. Ayan. Sarah, for the invitation. Yes po. Okay. Maraming salamat din sa ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. Abangan nyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sinkauman. Magkarinigan po tayo muli dito next week. Ako po si Sarah Mitulabing nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zamba Sulta. Oras na Zambasulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625.